Karambola sa DWIZ. Programang sasagutin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang maghunsa pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin dito Joel Aksamana. Maya-maya, baka nandyan na si paring Jonathan De La Cruz. Ngayon, Feb 12, 2024, ayan na. Ayan. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Mapapakinggan kami sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ app, pang iOS, pang Android. Live tayo sa Facebook at YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment, heart. Yun ang importante. Medyo Love. Panggigigilan mo ng konti. Text line 0999-376-6768. Mapapanood din po ang Karambola sa Digital Free TV Aliw 23, sa Signal Channel 24, sa TV Plus Channel 27, sa GMA Affordabox Channel 25. Okay. Good morning to everybody. Wala tayong babatiin ngayon, ano? Wala. Ay, meron ako. Si Meron kang walang babatiin. Paring Manny Agkawili, happy birthday. Meron kang hindi babatiin. Ito ay isang magaling na Manny Agkawili. Magaling na engineer ito. Engineer ng anong ito? line? Mining ito, mining. Mining, naku. Tama-tama yan. Tama-tama sa landslide. Saka binabati namin ng have a great game, yung Super Bowl 2024 mamaya. Mamaya. The Kansas City Chiefs. At saka, sino nga ba? Yung So, San Francisco 49ers. 49ers. Magandang laro yan. Oo. Ganun ba? Medyo mamaya yan. Tapos maganda rin yung show dahil si Usher, ang halftime performer. At si Taylor Swift darating din daw. May Siyempre, yung kanyang boyfriend niya. LC. Ayun. So maganda mamaya yan. Yan. The whole world watches American football. Super Bowl. Malaki po yan po ang record sa viewership. Ang Super Bowl. All-time record is Super Bowl. Hindi ko lang matanda ako ano numero. Okay. Ngayon, dako tayo rito sa Davao de Oro, Yamaco. Grabe yan, last slide na yan. Hanggang ngayon daw po, marami pang hindi makita. 32 individuals. Marami kasi 63. Marami kasi mga bahay-bahay doon eh. Hindi mo rin Hindi mo rin matansya kung ilan talagaan nando doon at the time na nagkaroon ng landslide. Ang magandang balita rito, ang mga na-rescue na po, nasa mahigit 30 na. Yes. Saka tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang pagre-rescue. Pati yung mga contingents ng army, lahat-lahat ng community. Lahat. Pero 35 na ang natagpo ang patay. Okay, 32 rescued. Iba-iba po ang figure, ano? Pero more or less, magkakalapit yan eh. Ngayon, naantala pa nga yung rescue dahil nagka-earthquake pa uli. Pangatlong earthquake na yan in that area. Kaya matindi ang talaga pag loosen ng mga puno, lahat, etc. Sabi po ng direktor ng Office of Civil Defense diyan sa Davao Region, hindi raw sila titigil. Right. Hanggat hindi nakikita yung mga missing. Dapat lang. We have to account for everybody. Hindi, hindi, walang give up dito. Wala. No one should be left behind. Kinakarga na ho ng mga foreign wires. Etong storya. Kasi napaka-catastrophic pare yung pangyayaring yan. Yung habang nagmamount yung death toll, yung naantala yung rescue. Ang maganda na sasalba, mga bata.
Yeah. Oo, baby daw, pare, nabubunot sa, ano. Ang sinasabi ni Parin Jonat, maraming bahay daw dyan. Marami. Pero, In and around the mining sites. since 2008 daw po, for the past, 16 years. Okay. No-build zone na yan. Ha? Yes. Pero Yan po ang sabi. pero nandun yung mga bahay. Paanong nakapagtayo dyan? Yan ngayon ang controversy. Hindi ba under sa SHUD yan? Hindi na. DENR yan. DNR yan. Ang nagsabi po na no-build zone yan, critical area, ang Mines and Geosciences Bureau, there you go. MGB, That's about as which is under DENR. That's about as expert as you can get. Mga yan alam po, nila yung mga may puro studies geologist. yan. May data yan. May data yan. Puro geologist But yan. you have to understand, di ba, ang pagkaalam ko, pinag-usapan natin ito last week It's a mountainous region, nag-uulan dyan, prone talaga sa landslides, but due to mga environmental no-nos, parang slash and burn, yung illegal logging, at plus yung mining operations, talaga medyo sensitive yung lugar na yan. From 16 years ago po, nagkaroon na geological point of view, nagkaroon na ng landslide dyan. Yung original na Barangay Masara, natabunan na yun. Paano nagkaroon na naman na settlement? Yun ang gandang question. Actually, alam mo, identified ng MGB lahat ng no-build zone. Sa buong Pilipinas. Oo, sa buong Pilipinas yan. Sinusunod ba yan? Enforcement ang problema dyan. Enforcement. Local government. Ituturo tayo ng mga enforcer doon. Itong mga tao pinangalis namin, bumabalik Paano ganun? Hindi. They want to be close to their employment. Hindi. Kasi ang kailangan dyan, disiplinahin. Hindi naman pwede porket kailangan nila ng hindi ganoon yun. Hindi ganoon. Oo, meron kayong local government executives at saka meron kayong bakit kung no NGB build? at lahat. Teka, ganito po. Okay, sige. Yan bang no-build zone na yan? Sino nakakaalam? Baka MGB lang. Hindi, yan, sinasabi rin yan. Sinasabi nila yan, I'm sure. Sinabi kanino? Sa local government. Nakakaalam local government Kung the mayor ng MGB. town, meron yun. Hindi ba pwedeng lagyan ng karatula? Yung lugar na yan. Well, magkakaroon na nga siguro. Lahat ng salamat kay Congressman. Ayun, ang kakapirasong kalsada. Merong through the kindness of doon nga sa Antipolo, papunta Antipolo, yung overpass. Through the kindness of Congressman. Ganon. Grabe. Through the hard work of the Filipino taxpayer. Hindi ba pwedeng ganon? Actually, yung ngayong... wala ba karatula, pare? Yung ngayon nagiging problema sa mga ganyan na arrangements. If you are saying na no-build zone ito, it behooves sa'yo. Mandato mo yun. Lagyan mo na kagad ng bako, perimeter fence, whatever. Hindi kayo pwede rito. Hindi kayo pwede. Kasi daw po, ang findings ng MGB, this is yung MGB, yun yung Mines and Geosciences Bureau ng DENR. Talagang loose ang dyan. Kasi it's made lupa. It's made up of puro mga galing sa volcanic eruption. Matagal bago mag-settle yan. Okay. Yan po ngayon ang bagong pinag-uusapan. Paano nakapagpatayo doon? At yung kaling yun, paano naitayo doon nang gumuho yung kalye? Gumuho yung kalye, kaya yung bus ng Apex Mine, nadali. Ang layo ng binagsak. DPWH, tine-check ba yung mga kalyeng ganyan ng no-build zone? Alam kaya ng DPWH na no-build zone yan. Bakit hindi sila gumawa ng remedial measures na sinasabi para doon sa kalsada? Ang ginagawa po dyan kasi, pinalalakas yan lupa na yan. Nilalagyan ng mga, halimbawa, coconut choir. Choir. Ang dami kasing angal tungkol sa rock netting Ayan! Tapos ngayon Yun! angal kayo. Rock netting, hindi ba nagamit yung budget doon? Sinabi na mag-rock netting dito Tapos Ayan, biglang ayaw nyo. Ayaw nyo. Paano yun?
Sasabihin nyo, kikita lang si Kikita lang, Congressman. Oy, Tuloy, ayan. Nagkaroon tayo na ngayon ng problema. Walang mitigation That Ang dami namatay. Sa kapabayaan. That particular road was supposed to be the subject of rock netting. Ayan. Ni Congressman. Ayan. Okay. The other thing, pinag-usapan din natin, ang may-ari ng mine ng minahan dyan ay ang anong kumpanya uli yun? Apex. Ako, nagtrabaho rin ako sa corporate. Usually, yung mga nananalo ng Anvil Awards at saka ng Quill Awards, meron sila mga corporate social responsibility, community relations programs. Yung bang talaga naglalabas na sila ng pera or Nananalo, whatever, para tumulong sa komunidad na ayusin yung mitigation measures din. Kasama na rin siya ng education. Ganyan. Sana may malaman din tayo tungkol doon. Ilagay nga ho namin ng Ano gusto mo malaman doon? Hindi, well, kung may programa talaga, kasi hindi naman pwede. Yung Apex. Yun. Oo, kung meron kayong doon, yung Bakit naman? community work na Anong pakialam working with the LG. Hindi, yun Anong nga, pakialam pare. ng Apex sa Ang mga slogan dyan, we care about the community where we operate in. Ganyan. Tinulungan nga ho namin, tinulungan nga ho namin sila na maglagay ng bahay dyan. Ayan, patay. Hindi. Kung Kasi yun ang nasabi nangyari, ko, patay tayo dyan. sustainability efforts. Di ba? Nag-real estate din sila. Ano ho yan eh? Buong mundo mo, binabantayan na tong landslide Oo, na pare. to. Pero- At bakit may mga nakatira pa dyan na ganyan pala yan? No build zone. At bakit yung kalsada hindi inaasikaso? Yan. Actually, ito na. This is a wake-up call to the DNR and to MTV. Marami pa yan. Yung mga hazard areas. May listahan ba tayo niya, pare? Ilistan. Meron ba tayo? I-drone. Kung hindi nyo pa na-drone lahat yan at nalagyan ng yung mga listahan ninyo at kayo naglilista pa at lahat, gamitin nyo na yung aeroplano ng NASA. Ayan! Ayun. Kompleto na sila eh. Mag-high-tech na tayo. May high-tech na tayo. Hindi pwede yun nasa. Yun nasa, pang bilang lang ng air pollution. Oo, yun lang ang pang Kasi ang claim ng DNR, wala naman daw tayo actual na numero. Kung ano ang pollution index level sa Metro Manila. Ano nangyari doon sa mga... mga Ano dati- nangyari doon sa mga equipment na monitor pinagbibigay? Kaya kailangan daw ng NASA. Okay. NASA. Asa ka pa sa NASA. Ayun. At madalas po ang landslide dito sa atin. Wala ba tayong isang buhos na once and for all, let's check? Kasi, Ang dami po niyan eh. Merong mang listahan ng ating DNR o MGB na mga areas. Meron. At ipakalat na yan. Meron. At yung mga, hindi lang ho ngayon mangyayari to. Nangyari na nga, about 3 Palaging years ago, nangyayari. nangyari na nga doon sa Naga eh. Naga sa Cebu. Lalo na ngayon na climate change, pare. Dahil hindi mo inaasahang ulan, biglang lakas ng buhos. Tsaka Yan ang yung- landslide. At saka yung mga iba, hindi mo inaasahan dito sa area to na ganyan ang katindi. Kasi hindi naman ganun talaga katindi dati doon eh. Di ba? Hindi nga masyadong nag-uulan doon dati. Ngayon, ganun ang nangyari. So, lagyan nyo na ng... Ganong kalayo sa... Lagyan nyo na ng karatula yan. Ganong kalayo sa bayan yan, yung actual na bayan. Malapit sa malayo. minahan eh. Malapit sa... Kasi medyo if malayo you were yan. the LGU officials at yung DNR From the office center of doon, town, malayo you would yan. do inspections kahit papano, yung tinitingnan-tingnan nyo, and then, may problema tayo rito potentially at lalo na Naalala niyo po noong Nino. 2006. Di ba? Yung pwede bisitahin natin yan. At, Naglagay nga ng kalye doon. Di ibig sabihin nun, ang tingin ng... Ayos yun. Ayos yun. Oo, may kalye. May kalye eh. Dinaanan Hindi, na. yung kalye na yun, maaaring influence na ng Apex Mining. yun yung corporate social responsibility. That is the reason why Kasi yun ang dinadaanan po ng mga Empleyado. ng Apex. Ay, sus, kailangan. Ngayon, kung ikaw, ordinary citizen, may kalye dyan eh. Pwede ako magtayo ng Pwede bahay. ako magtayo ng bahay dyan. No build zone pala yan. At sila lang nakakaalam. Top secret pala yun. No build Top zone. secret pala yan. Top secret. Kayo lang Sabihin nakakaalam eh. Sabihin ninyo. Naalala nyo ba noong 2006 yan, St. Bernard sa Southern Leyte? Ganyan din. Ganyan din yan. Ha? No. Mahigit 1,000, 1,200 Naku, people yun, died, dami landslide. Landslide. Hindi na tayo natuto, pare. Hindi tayo nadala. Yung Mayon Volcano landslide.
Well, the other thing, yung mga tao, 1,200 yung mga taong nakatira doon, napapansin din na rin na siguro na medyo, yung... Hindi, ito ang lakas ng ulan eh. Precisely. Wala. Nakikita mo Kung na yung walang lupa. ulan, hindi mo Hindi mo mapapansin. Ito sa lakas ng ulan. Grabe. Saka sunod-sunod, tapos nagkaroon pa ng lindol 2 beses. Oo. Ngayon ulit, naglindol. A disaster waiting to Medyo happen. problema talaga yan. So marami ano pa, tayong may area. listahan po ba tayo Meron. ng mga no-build zones? Yun ang mahalaga. Tingnan Eh, ipalabas na natin yun. Ngayon, after the fact, itong MGB na to, Naglabas. ang mga press release kasi, puro sa NASA, hindi naman NASA. Hindi naman. Hindi naman. Air pollution. Hindi naman doon. Press release. Hindi. Meron kayong public information officer. Tutulog-tulog lang yan dyan eh. Mabuti pa, gamitin nyo yun para i-release yung mga ganito. Listahan. Importante Dito sa mga areas na ito, no-build zones itong mga ito. Bakit ninyo ilagay yun na no-build Wala zone? bang responsibility? Walang kasalanan ng LGU rito? Meron. O ang Bureau? O ang Apex? Bakit may kalye ron? Yun nga yung tinatanong ko. Hindi ho, hindi. Diba? Bakit may kalye? Hindi ho namin kalye yan. Kalye nga yan ng Public Works. There you Serving go. you. DPWH siya nagtayo po niyan. tinayo ng Hindi kami. DPWH to serve you. To save the mine site. To serve the mine site. Okay. Pero sabi ng DNR, wala raw kasalanan yung Apex eh. Ayan na. Inabsorb ka agad? Oo. The day after. The day after. Ang bilis. Pwede sasabihin ng Apex dun sa... Sa sitwasyon na yan. Mine. Sinabi na namin no-build zone yan eh. Yan. Dapat investigasyon to, bossing. Hindi pa pwede yan. Po, dyan. Kaya tuloy sinasabi ng NEDA, Oo. yan daw pong paghihiwalay ng Mindanao sa may kulay at tikolor. Napunta tayo ron. Meron daw pong social costs. Aside from the economic implications. Ang Mindanao cannot stand on its own. Sinabi na natin yun from the very start. Marami hong bagay-bagay na hindi naman napuproduce na Mindanao. Okay? Pero sinasabi po na NEDA, it's the malaki din yung social cost. Wag na natin muna tingnan yung negosyo. Kasi ang mga Mindanao, saan ba sila nagdadala ng kanilang goods? Hindi ba the rest of the Philippines? So kung hihiwalay sila, imported na yon, may tariff na. Tarif. Hirapan. Yan. Meron din daw po social cost. Malaki. Malaki rin ang social cost niya. Kasi, para mong pinaghiwalay din ng mga pamilya. Para kang kasi ang dami dyan, marami dyan sa Mindanao na settlers. Settlers eh. Maraming settlers galing from all over the world. Mindanao po, Meron impact yan. yan po maraming mahihirap na lugar sa Mindanao. Ayon sa survey, yung mga tao na yan, nangangailangan po yan ng social, health, education, lahat ng mga everything. services. All kinds of services. Na Mindanao itself cannot provide At this point. at this point. So, paano po yung mga yan? Ang share ng Mindanao sa ating economy is 16% lang. 16% Kailangan lang po. ma-boost yung share na yun. Napakayaman na sa lalawigan yan. Although malakas sila sa agriculture, 30%. Pero sa overall GDP, 16%. Ngayon, isa pang mga issue, yung po mga infrastructure dyan, halimbawa yung mga dam, nangutang ang national government to build all this. Paano yun? Babayaran nila? Hihiwalay sila? Sila. Napaka-salimuot. Oo, yung mga hydroelectric plants. Wala. Yun tungkol dyan sa- Nagkanda baon-baon po tayo sa utang dahil dyan. Paano yun? Okay. Ang mas nasasabi lang nung grupo ni President Duterte, they're not going to do anything illegal. Well and good. Pero sayang po, it's a waste of time. The mere fact that you're already saying something like that is basically problematic na. Similar daw po sa Timor-Leste. Yun ang sabi ni dating Pangulong President Duterte. Malayo. But let me remind you, yung pong istorya ng Timor-Leste, it was a Portuguese territory. Colony yan. Okay?
Nung umalis na ang Portuguese. Portuguese diyan, Timor-Leste was invaded by Indonesia. Yes. Nagkagera sila. Oo. Kasi As a settlement, Oo. part po siya ng Indonesia Oo. by invasion. Oo. Hindi siya historically part ng Indonesia, kamukha ng Mindanao. And it's a separate political entity. Kasi ano yan eh. Irian Jaya yan. That is Irian Jaya. Tapos merong west, west at saka east. Meron. Naghati doon eh. Timor-Leste. Oo. Tapos, nung umalis na yung mga Portuguese, di siyempre, As a settlement po, para matigil na yung kanilang away. gera, Oo. nakialam ang UN at binigyan ng sariling independence ang Timor-Leste. Timor-Leste. At nag-agree po ang Indonesia. Okay? It was, hindi po kanyan. Hindi sila magkakasama dati peacefully and all of a sudden somebody said, Timor-Leste, let's get out. No. Oh. So, yun naman Singapore. Singapore po, talagang pinatalsik yan. From ng the Federation. of Malaysia. Gustong-gusto na Singapore sumama. Oo. Why? On its own, hindi viable ang Singapore. At that time. At the time, in the 1960s. So, Asa sila, tubig. Sa sila kukuha tubig. Power. Sa sila kukuha. Sa Malaysia. Asa sila kukuha pagkain. Sa Malaysia. Okay. Ang Singapore po noon was just a center of commerce. And it's a port. Okay? Gateway to that part of the world. Ganun lang ang hanap buhay ng Singapore noon. So malayo-malayo yung situation. Yun ang sinasabi ko. Paano mong gagawin model yon na magkaiba ang kwento? Ibang-iba yan. Kaiba. Yan ang mga pinaka-latest na nagkahiwalayan, yung dalawang yan. May nagsasabi, salita lang naman yun. No! No. It's affecting us, the whole country, pinag-uusapan. Internationally pati. Ang gulo ng Pilipinas. sama ng image natin. Kita mo, ang brand hihiwalay. natin. Oo. It's a destabilizing statement. If we may call it that. Medyo mabigat-bigat yan. So, wag na natin pag-usapan yan. Kasi tuloy, ano na naman yan, medyo humupa na, hindi na masyadong na Kaya tuloy ngayon, ang Yun naman pinag-usapan. nagsasabi, parusa yan nangyari sa Davao. Well, let's not connect. Wala yan. Uy, layo naman. Pero meron ganyan na medyo tagilid. Ang akin lang kasi, look, yung pagbanggit ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte tungkol sa option ng succession. Usually mga binabanggit yan dahil meron kang gustong makuha o may mangyari. Yes. O di ba, a certain, di ba? It's a poker He may game. not even be really serious Bluff. It's a about bluff. it. Oo. Hindi naman niya gagawin, pero sinabi niya. Nakukuha ba niya yung kanyang gustong mangyari? Nabanggit ngayon na pag pinahinto na yung PI na yan, hindi na kami magtutuloy. Ang problema, tinutuloy nila. Tinutuloy nyo. Wala na nga yung Wala dead na in nga the yung- water na raw wala yung na yung PI. PI. Meanwhile, yung ICC sana, wag nang pag-usapan din yan. Ganon. Wala rin sinabi Wala yun rin sinabi ganun, oo. Basta yun ang mga lumalabas-labas na pag tinanong mo si Harry the Caller, iba. Si Harry the Caller. Anong sasabi? Ano sasabi ni Harry? Ay, malapit na. Hindi Hindi nga na nga. nakakatulog Diba? yun, maawa ka naman. Hindi nakakatulog Puyat na puyat na yun. Puyat na ngayon. By the way, yung ICC, na ano naman, yung special prosecutor, sasalita na naman. Meron na naman. Yeah. Kailangan daw imbestigahin nila yung mga environmental issues. May kasamang ganon. Ano? So aside from the drug war and the kasi victims of the drug malaking war, pera ngayon sa- environmental issue. Wala na naman silang masabi ngayon kasi parang yan yung ito yung nangyayari dito sa PCG, Coast Guard. Ito na naman tayo. Oo. Wala na yung iba pinag-usapan. Ito na, West Philippine Unit. Sinusubaybayan daw sila ng Chinese. Yeah, sa Pero Scarborough headline. Shoal. Headline. Headline. yan. Ayan ang maganda dyan. Ang gusto ba ninyo talagang ang ating sa mundo? Ang gusto ng napakgulo ng Pilipinas? Ayun, nagtatanong, yung ICC po, ang gusto, gawan daw ng kaso yung mga bayan na top violators ng environment Okay. na nagsasalaula. Ang problema nyo, ICC, yung mga top polluters, hindi naman member
Hindi, tsaka kung gusto nyo, China, wala naman sa inyo. kung gusto nyo parusahan yan, ang number one, US, China, Oo. yung mga industrialized countries, yan ang pinaka-number one. Wala naman, hindi naman nila member yon. So, para sa new statement ng ICC, para mapansin, yan, para, Ma-justify ang kanilang existence. Ayan. Yun din. tuloy-tuloy ang ano ngayon. Okay. 8:30 ng umaga, Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Magbabalik po kami. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Okay. Feb 12, 2024. Pwede ba akong magpasok muna? Ay, pag-uusapan natin yan, chat. Importante yan. Pero tungkol sa turismo. Ano? Okay, I talked to certain mga maliliit na hoteliers at bed and breakfast itong weekend, kasi long weekend. Ang sabi nila, sa totoo lang, napakalaki ng posibilidad talaga. Sila, they've been investing. Mga bed and breakfast to, mga small hotel owners, resorts around the Philippines. Walang problema sa, okay, may problema tayo ng konti sa, marami, sa infrastructure, airports, roads. But sa totoo lang, sabi niya, sapat na, kaya na nating maghikayat ang turista, both local and foreign. Ngayon, Ang problema lang talaga ay talagang medyo mabagal daw yung ating programa ng Department of Tourism natin sa marketing at Medyo really lang? selling the Philippines. wala nga nangyayari. Oo. Anong medyo So, ba? a lot of them are really taking the cudgels na hindi na namin pwedeng hintayin. In fact, for example, dito sa Mindoro, they have doing it. they have a Mindoro Island Loop Motorcycle Adventure Tour. Yung talagang sila nang Sila na gumagawa ng mga programa. Mindoro Tourism Office. Meron din sa Central Luzon, yung ganon. Hindi daw nila maihintay itong programa na Meron daw second quarter, Oo. sabi ni Secretary. Yung mga LGUs kasi, they have their own. Oo. They have their own tourism Officers. Ito lang, nga lang, kanya-kanyang programa. medyo a disheartening statistic lang. Yung isang nakausap kong manager ng resort, sabi niya, alam bang recently lang, nagkaroon ng 2-month program sa Koh Samui. Koh Samui sa sa Thailand yata. Koh Samui. That program, tourism program attracted 4 million tourists. Isa pa lang yun. Oo. Isa lang yun. In contrast, ito just recently, nagkaroon sa Palawan, nagprograma sila and everything. Ngayon, naka 500,000 tayo in the same period. Sabi niya, bakit ang layo ng numero? Yun ang sinasabi niya. Bakit ang layo? There are a lot of factors aside sabi from niya, But yung of course, ang isang malaking factor dyan, yung ating campaign. Yun na nga. Yun ang sinasabi nila. Bakit meron naman Hindi, pero ang nga is that yung campaign should include all of the elements Right, of tourism. right. Meron ko bibigay na statistics sa inyo, oo. pare. Yung alala niyo yung business and culture hubs. Okay. Yan yung hop-on, hop-off Oh. na programa. Mamimili yung, halimbawa, Makati Okay. area. May area dyan. May Ang ikot. Department of Tourism. Tapos may bus dyan. May ikot. O, eto. Teka, Clear na clear ang statistics. Nilock Per yan, 6 months. Oo. Noong programa. Oo. Ang daming participant. Yes. Okay. 800 Uy, anong 800? people. Ang hop on, hop in, hop out. Hala ko 800,000 man lang. 800 po. That's official statistics. Diyon sa Hoho. Hop in, Hop on, hop off. Nilaunch yan with much fanfare about a year ago. Oo. Naka 800 po sila. hop Tatlo on, pa daw ang gagawin na hubs. Tatlo pa, pare. Kasama dyan, para daw po sumigla ang tourism, sabi ng Department of Baka numbers lang, oo. Hoho. Lawakan nila, oo. Hindi, Pero yun na nga, sir. para parang- rin yung Oo. MGB. Pag hindi alam ng tao, di wala. Yun na nga. Now, itong mga nakausap ko, mga hotelier, mga managers, we'll do our own na lang. Sige, gawa sila. They're investing. Mga maliliit lang na But, kasi local tourism ang bubuhay sa kanila ngayon. Ang daming ang pupunta. But sabi nga niya, sa international. Ito yun ang daw po, isa kailangan pang tabawin. hub na ilo-launch. Heart, Lifestyle, and Mind Hubs. Ano yung mga yan? San Juan, Pasig, Mandaluyong, Bonifacio Global. San Juan. Yung mga... Hop on, hop off.
Sana baka itong 800. Sana mag-hop dun sa ano, yung mga Baka naka nilipat 800, baka dito 500. sa San Juan baka dumami dahil nilipat nga yung mga Ito lang monumento masasabi doon. ko Di dyan ba? sa mga tourist establishments na yan. Alam nyo, ang bagong Pilipinas po Oo. ay ang unang-unang dapat na pag-uusapan natin dyan, yung sarili natin. Dapat kargahin natin ang ating Oo nga. sarili. Ganun na nga nangyayari At sa kanila. sasama tayo bilang isang komunidad para tayo tumulong sa gobyerno. Kumakandidato ka ba? Ba't ganyan? Ba't ganyan ka magsalita? Para kang nag-i-speech ng campaign. What your country can do for you. Yan, sige. As what you can Ayun, do ganun, for this ganun. country. Ganon din ba yung tourism? Dapat. Ganon. Meron pa daw pong isang hub, entertainment hub. O, yun pa. Pasay and Paranaque. Ba? Kaya Paranaque. Oh, sabagay. Maganda na kayo dyan. Nandun ang mga casino. Ay, oo. baka yung 800. Saka- Dito, 500 sa Pasig. Kung saan man. Baka yung entertainment, baka maka 700. Hindi, mas marami doon. Mas marami. With or without this, pupunta sila doon dahil entertainment city yun. Entertainment City yun. Yung wetlands ng Las Piñas at Paranaque, Another hub daw. Sana Pangatlo. mapuntahan yun. Oo. Tatlo yan Ito, yung culture, arts, yung Ortigas, yung Pasay, Oo. no? Mandaluyong, San Juan. Yung entertainment, yung Pasay, and Paranaque. Ito, education hub. Yan. Diyan daw sa area ng mga universities Oo. sa Quezon Quezon City. City. Yes. Ako, ang dami mamamasyal dyan. Siguro 10. Ang, Kasi yung mga iba, sino bang idiotong... nakakonect na sila dyan dahil may sariling mga kotse yung mga yun. Parking nga ang problema dyan sa area na yan Paranaque, LGU, isama niyo na po ang Remanville dun sa hub kasi meron kaming multipurpose sa arena ron. Yan. Pwede. Pero anyway, ang final Meron pa word. daw isang project. Oo. Ang daming launching Ang daming plano. Ayan. Yung balita po nang gagaling sa Department of Tourism. Puro plano. Sa second quarter daw po, meron pang isang layover tours naman. Layover. Mula sa... mula sa ano? Nakakalimutan. Basta layover tours. May nakakalimutan po kayo, ma'am, sir, DOT. Ano? Dapat ilagay nyo na ngayon pa lang, dyan sa inyong calendar, yung Esplanade. Esplanade. Malaki yan, Pasig. Ayan. The whole length of Pasig, medyo maano yan. Kailan ba matutuloy yung Esplanade? Hindi, yung post office Nag-umpisa muna. na, Sa post office. Yun ang- Nag-umpisa na? Yun ang Oh, yeah. simula. Nagsimula na. In-announce na. Oo, nag-tour pa nga sila. ng tao Hindi pa sinimula. Hindi pa sinimula. Nag-announce. Hindi naman But, kagad. ang dami, doon sa picture, ang dami na Ganon. Ang dami ng tao. Bisita. Meron daw po, kakausapin daw po niya ang Manila International Airport Authority, Bureau of Customs, Bureau of Immigration, and Philippine National Police. Magmi-meeting sila tungkol dito sa layover tours. Yan. Ay, ibig sabihin na. Ano yung layover tours? From where to where? At saka paano ang layover? Paano workout nun? Uconnect Entertainment Hub. Halimbawa, yung Pasay, Paranaque. Ibig niya sabihin siguro, entertainment city yan. Kasi nandyan yan Pasay, Paranaque. Diyan sa reclaimed area, maraming casinos. So, entertainment hub yan. Kasama dyan yung, Pasay na ba yun? Yung Resorts World? Yes. Pasay yun. Pasay yun, So, entertainment hub yan. Merong hop on, hop off yan. So, kakausapin niya daw itong mga authorities na to para ma-connect yung NAIA diyan sa entertainment city. Connected. Hindi ba po yan. connected Meron ba? na ano May walkway yan. May Kahit hindi pa kinakausap yung walkway na yan, police at customs. Connected na. Meron na yung nandoon sa taas. Resort. NAIA X. Hindi. Iba Tapos yun. meron tulay, pa- yung tulay. Yung tulay. Tapos meron na NAIA X. Meron na NAIA X. nga lang, bitbitin mo yung sarili mong maleta. Pero wala pong hop on, hop off. Wala pa nun. Wala pa. So, paggagalabas mo Isasama airport, lang sila. Sumakay ka na agad doon sa hop on, hop off. Maganda yan, Magkano kaya? I-research ko nga to. Magkano? Kung ang target mo domestic tourists, napakamahal niyan, good luck sa'yo. Ano kaya ang Palagay pricing ko- nila? Bayaan nyo, i-research ko po yan. Baka ito na yung part of the yung kinaamor. Palagay ko lang. Baka ito na yung mga Baklang? Ito? Hindi campaign yung kanila
media placements. Baka kasama na ito dun sa kanilang napag-isipan. Ipopromote ito. Ipopromote ito. Ayan. At for 150 million. Eh. Nakamura ba tayo? Ito yung Geisler Maklang nakamura tayo doon. program. Dahil- Nakamura tayo. Nakamura From na tayo ron. kung from 800 nagawa mong 8,000, di ang ganda. Ganda. Diba? Ano yun? Ilang percent increase yun? Ang tindi na increase na. 1,000% increase. Oh, grabe. From, ano pa yung 500 naging 5,000. Malaki yan. Ngayon, sana isang source ng ating dollars yan eh. Malaking source yan. Yang tourism. Okay. Ang problema po, okay, hindi nga nangyayari. So, nasisita ngayon yung foreign direct investments. Yan. Yung bagong issue ngayon, sabi ng Malacanang, umaandar daw yan. Malacanang mismo nag-announce. Yan. Yung foreign direct investments. Gumagalaw daw yan. Kasi ang kapag tinotal mo yung foreign direct investment supposedly na nakuha ng presidente nung kanyang foreign trips, kailangan mga more than 70 billion. Asan yan? Sabi. Sumagot po ang DTI. 14 billion dyan, actual investments na. Tanong. 14 billion US. US. Ba't ang baba ng ating foreign direct investments? Na recorded. Kung pumasok na yung pera na yan. Okay. Ito po ang sagot ng DTI. Okay. Hindi pa daw po pumapasok yung lahat na yon. Modest lang daw po yung pumasok. Pero, nakapagsimula ng mag-hire ng employees. Yeah. So, magkano doon ang pumasok? Bakit sinasabi nyo 14 billion? Ang ibig sabihin po nila ng 14 billion, kapag natuloy lahat, yung mga Pledges na yun. yung mga project na yan, 14 billion worth of investments yan. Pero ang pumasok po rito, hindi pa 14 billion pesos. Modest. In other words, yung pong press release ng DTI na nilabas ng Malacanang ay misleading. Okay. Okay? $14 billion Worth of projects. Worth of projects. na na sinumulan daw. Oo. Pero hindi pa po pumasok lahat yung 14 billion na yun. For all you know, magkano lang yung papasok dyan. Ang total na deklarasyon nila na kanilang investments, ganyan. Pero karamihan doon uutangin din. Kuha nyo. Sinasabi ni Parin Jonat, baka yung land bank, tumaya din dyan. Yung mga local banks, ganyan po kasi style nila, lalagay na konti dito, tapos dito rin sa mga local banks nangungutang. Ang total ng investment na yung 14 billion, it doesn't mean $14 billion yung pumasok. No. Ang word is they have been actualized. Yes! Ano ibig sabihin ng actualized? Pumasok ang investment? Actualized. Nambobola po yan, actualized. Nangyayari ang investment na yan, pero hindi 14 billion ang pumasok. The total amount, the worth of the business is 14 billion. Yung registered po Yan po yung registered. Nakumpleto na daw yung registration process nung 14 billion na yan. Yung registration process Yeah, pero hindi pumasok yung 14 billion na yan. So misleading yung mga figure nyo. Darating po Secretary Pascual, misleading po. At saka huwag na kayong mambola nung inyong mga press release. Ito ang sinabi nila. That press release is based on fact, pare. Pag sinabing actualize, naggumastos na yung kumpanyang yun ng mga research, a bit of staffing. 14 billion yung ginastos? Hindi. Ibig sabihin, nagsimula na sila ng proseso. Napapasok sila. Nagpa-register na sila Nagpa-register ba't binanggit mo pa yung kumbaga naligo, nagtabo ka na. Ba't mo binanggit pa yung 14 billion? Hindi, siyempre para maganda naman ang press release mo. Cosmetic.
A story well told. Di panloloko. Hindi ba? Na-register ho eh. Register. Here is the point. Gumastos na. Baka akalain ng mga tao, naku mo, ganda Laki. na ng buhay natin. Malaki. Which is not true. Oo. Ito yung kanyang sinabi po sa press release. Our dedication Ayan. to turning investment pledges into reality Oh, yes. Hindi, yan sobra. is unwavering. Yan medyo ano yan. Unwavering siya. Pare, please, Medyo. understand. Okay. Yung registration, di nagumpisa na. Oo, 14.6 billion dollars. ha? Reality niya. Reality na yun because unwavering nga. Unwavering nga. Ayan. Which means, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Hindi matitinag. Hindi matitinag. Yan. Teka, hindi pa tapos, pare. Hindi ba ba? Sige, Ah. okay. Pero grabe naman yung quote na yan. Ha? Unwavering eh. Our dedication to turning investment pledges into reality is unwavering. Yan, oh. Anong grabe Tama. doon? Oh. We also Yan. leverage each presidential visit. Visits pa eh. Mali pa, mali po grammar nyo, ang baho. Each presidential visit. Okay, singular. Each nga eh. Nabibisit tuloy. Nabibisit ako. As springboards. Yan. Yan. Springboards, pare ha? Maliwanag na. Unwavering na, may springboards. Oh. For building up Up. the pipeline Line. of investment Ganda. opportunity. Okay. Okay. Pare, meron, Nakita mo. may lusot ka dyan. Hindi niya. So, mahaba ang pipeline. Dito lang tayo sa simula pa ng pipeline. Uy. Investment opportunity. Mahaba daw. Yes. Kasi ano yan, pare, it's just like, ano yan eh, there is light at the end of the tunnel. Ayan! Yan. Yan. Tama yung gamit niya ng pipeline. Magaling. Magaling. Yung nga lang, mahaba pa rin tong quote na to. Edit ko to. Pasensya na po sa mga nag-aalmusal, ha? Yung mga pananalita ni Trade Secretary Alfredo Pascual. Magaling. Nakakawalang gana kumain pag ganito. Naririnig natin sa top investment agency of the country. Puro pambubola. Our dedication to Yan. turning investment pledges into reality. Hindi, ito masaklap to. Is Medyo may unwavering. double, ano ba tawag dito? Double meaning. Hindi, itong isang quote niya na medyo may patama pa to sa presidente kung sakali. Trade Secretary Alfredo Pascual said that the president's foreign visits were effective platforms for generating investment pledges. But it also requires relentless follow-through and strategic collaboration tingnan to mo. have them realize. Ayan sila. Dahil sa kanya. Naging success. Dahil sa kanya. Hindi, pinapuntaman niya si Presidente. Yun na nga. Follow through mo yan. Ayun. Presidente. Oo. Kaso tama basa ko, para may patama to. Bakit ang presidente mag-follow through? Trabaho niya yun. Grabe, no? Hindi. Ano ba? Sinabi na namin dito, unwavering kami. Ikaw ba'y unwavering din? Oo. Abay. Meron ka pa abay, loko pipeline. Pag sa corporate to, parang sinisi mo yung CEO, no? Oo nga. Bagal kayo eh. Hindi nyo sinasabihan yung ibang agencies eh. Ayan. Kami, ayos na kami, unwavering kami. Yung bang mga ibang agencies that will make these projects come true, sinabihan ba nila? Nanisip Hindi, pa. pare. Nanisip pa. Nag-recommend ni sila sa Call out presidente. pa. Kaya nga. I-approve ang green lanes. Nakita nyo. yan. Kung hindi pa na-approve, kasalanan. Yan daw po ang naging dahilan kung bakit. Yung mga Nagkakatotoo. yung mga pledges na yan. Yan yung relentless follow-through na ginagawa nila. Expedited approvals na raw po. Hindi ang relentless. ginagawa nila. Dahil hindi relentless si Presidente. Hindi relentless si Presidente eh. Yun ang sinasabi niya eh. Sinisisi pa. Oo, di ba? Ayos, ang galing. Hindi unwavering. Hindi unwavering. Nagwe-waver. Hindi relentless ang Presidente. Sa follow-through Alam mo, hindi ba niya naisip, the more you use adjectives like that, the more binabaliktad mo, binabanatan mo yung boss mo, di ba? Yes, of course. Kasi opposite eh, pag gano'n Oo. eh. Loko rin eh, no? Loko rin. Whoever is writing all of this, While FDA values are modest. Yan. Mababa ang FDA. Medyo ano yan, medyo hindi ako... Pero the actualization of investment commitments contributes to the decrease pala in unemployment rate in the Philippines. sige, Sabi ko tamo, na sa'yo. na-touch pa siya Hindi sa... pa pumasok yung pera,
Nakapag-hire na ng empleyado. Kaya kayo, Dole, tingnan nyo. Galing naman talaga nito. We are doing your jobs for you. In other words, yung po 14 billion, hindi pa pumapasok yun. Pero, Di pa. nakayod na kayo. Nang bola lang sila. Hindi, actualize, Ano ibig sabihin ng actualize? ito, inuulit naman namin yung sinabi ni Kong Jonat, register na sila. Nagpa-register na. Actualize na yun. Oo, kasi gumastos ka na ng mga staff. So, ba't mo sinabing stamps? 14 billion na yung investment? May sure ball na yan. Hindi pa dumating dito. The point is, hindi pa dumating dito yung 14 billion. Well, if you want to be strict about it, yes, hindi pa dumarating. Pero, kaya kasi... May pag-asa pa pong hindi dumating, hindi matuloy. hindi. Matutuloy yan kung ang presidente, relentless. Oo, kaya Mr. President, maging relentless kayo at unwavering ha, kung hindi. Please lang. Hindi matutuloy ito. Hindi matutuloy ito pag hindi kayo relentless. Lo- Baka nagwe-waiver kayo. Loko. So, anong value niya press release sa ating economy? Loko rin. Nakakatulong po ba yung ginagawa nyo, DTI? Nakakatulong ba? Nakakatulong sa Yung press release nyo. Yung mga salita nyong unwavering. Ang tindi ng ano na ito, ha? Magaling. Matindi yung gumagawa ng press release. Mahusay, hinusayan. Husay? Matindi. Hinusayan, ha? Oo, kasi, ano na eh. Si presidente na ngayon ang may kasalanan pag hindi nangyari yan. Wala tayo naririnig sa inyo, DTI. Kayo ang trade and investments. Ang sabi po ng Oxford Economics, magkakaroon daw ng supply shock sa mundo, mas malala pa kaysa nung pandemic. Yan ang kanilang pag-aaral. Oxford Economics po to. Between Pascual and Oxford Economics, ito po Oxford Economics, hindi nagpre-press release ng mabubulaklak na salita. Hindi kailangan nila. Hindi Kailangan. po sila. Sa mga para pong parang makata. Oo. Itong DTI kung mag-press release. At saka hindi ho ano yan, hindi ho nagpapasabilis. Kasi nagpasa siya kagad kay presidente. Maski raw po nag-slow down na ang inflation sa buong mundo, sabi ng Oxford Economics. Sa nakikita nila, maraming supply shocks na darating. At ito po mas malalaki sa pandemic years. And therefore, ang mga reaction ng mga monetary authorities ay tama na hindi muna magpakawala ng money supply. Okay? Dahan-dahan daw po. Kasi dito sa atin, inuudyokan na ang BSP. Magpaano na kayo? Luwangan Luwangan nyo na. nyo na. Luwangan nyo na yan. Luwangan nyo na. Tapos na 2.8 na lang ang inflation. Luwangan nyo na. Hindi. Sabi po ng mga malalaking negosyo. Oo. Dahil Pahiramin nyo na kami. Yeah. Paayos. yung pumasok na nagnegosyo supposedly 14 billion. Yes. Para matuloy yan, kailangan luwagan nyo na, Luwagan nyo magmura na. interest rate, pwede na sila mangutang. Ang sabi po ng Oxford Economics, kaya daw po kailangan mag-ingat ang BSP dahil maraming supply shocks na darating. Halimbawa, yung nangyayari sa Red Sea, Yan. yung mga Houthis and all of that, and ang tinaas po ng shipping, Cost. Yung ng cost. triple na. Nag-triple na between Asia and Europe. Pag tayo nag-export sa Europe, Okay. ang Times cost ng three. shipping po Times nag-triple na. Paano yan? Di mag-slow down ng export. Unwavering ho kami. Unwavering kayo. We'll make sure. Relentless. Ayan. Relentless po ang aming gagawin. Baka po dapat ganyan ang inyong inaatupag niya sa DTI kesa sa pambubola. Ano ho, ang suggestion ko ho, kumuha kayo ng mga grounded na mga nag-aaral tungkol sa logistics kaysa sa mga makata. Di ba? Kasi mga points ang mga ano yun. Ganda naman ng wordings, pare. Mga makata ang dinadala. Walang din yan. sinabi yung mga writer ng commencement. Oo, wala. Yung speech po sa commencement Wala, exercises. Pang ano to? Pang talagang pampagana sa mga newly graduates. Oo. Okay? Mabigat ito. Mabigat. Super mabigat ito. Super mabigat.
Ang problema po, ito na naman, 100 pesos per day ang increase. Na gusto ng Senado. Gusto na Senado legislated wage. Huwag na. Hindi ko alam kung matutuwa dapat ang mga empleyado kasi ganito mangyayari dyan. Para po masunod diyang legislated increase na yan, may mga negosyo dyan, magtatastas ng tao. For sure. Yan po ang nangyayari. Kaya iniwanan na natin yan legislated wages. Magiging batas and therefore, kukulong ka pag di ka sumunod. Paano ngayon? Anong gagawin ko? Hindi ko naman kaya. Magtatanggal ako ng tao. Imbes na mag-hire ako ng panibagong tao, magtatanggal ako. I-multitask. Mag-automate na lang ako. Mag-automate ako o kaya i-multitask ko. Dadagdagan ko trabaho ng taong yun. No? Na dinagdagan ko na sahod. Na dinagdagan ko na sahod. Sige. Wala na yung iba, ikaw na lang. Plus 100 ka eh. Hindi po lahat ng negosyo, kasi lalaki ng San Miguel, na mga tumitibang telcos, PLDT, 280 Globe Telecom. Ang bagong forecast, mahigit 400 billion ang kanilang magiging income this year. The best to. Hindi ho lahat yun. Kayo naman, ang market naman ng balitang yun, yung mga shareholders, hindi naman yung ano. Ibig mo sabihin, hindi totoo to. Hindi, totoo rin, pero... yung ba sinasabi ko, para rin mapaswal itong mga ito. Ang problema, yung shareholders ang kanilang ina-address, ang audience. Naririnig din nating subscribers. Yan ang problema. Dinidibdib nyo yung message nila sa shareholders. Yung shareholders, tuwan-tuwa. Yung mga subscribers ng telco, inis na inis. Laki pala ng kita nyo eh. Sama-sama ng serbisyo nyo. Sabi po, mahigit 450 billion daw ata ang kanilang magiging revenues. Wow! Butsa, para daig mo tumama pa nito sa pader. Oo. Pero mabalik tayo dun sa... Ilang pader loto yan bago makuha yung billion. Sa 100 pesos wage hike na binabanggit, sino bang head niyan? Senate. SB mismo. Sa Senate. SP. We've never done legislated wage. Legislated wage increase. Never. Kasi po, it's counterproductive. Alam na natin yan. Napatunayan na yan throughout history. Yes. Na masama ang resulta. Kaya nga mga region by region. Kapag kasi uniform wage, maski mababa ang cost of living doon sa region na yon, 100 pesos pa din ang increase doon. Patay. Para one size fits all. Paano yung negosyante doon? Okay. Dito sa mataas ang cost of living sa Metro Manila. Baka hindi iba ang wage level dito. Baka yung 100 na yun. Hindi kasya yun. Mga ganun eh. Kukulangin pa nga yun. Tama. Medyo kasi po yung mga legislated wage na yan, pampabango sa politiko. Ayun. Hindi naman ho talaga. Gusto namin makatulong sa mga... Gusto lang talaga. I'm sorry. Sabi nga. I'm sorry. We cannot turn a blind eye on justices. Yan. And the economic conditions of our workers. Ayan. Nakita mo? Tamo. Sorry, mali ako. Blind eye. Sorry, mali ako. Magbabalik po ang karambola. 9-0. Wag mo dibdibin, pare. Nagkakamali tayo lahat. Pasensya na po kayo, maling-mali ako. Baka kung anong mangyari. Talaga pala nga nasa puso nila kapakanan. Mga manggagawa. Unwavering ang kanilang 9:02 ng umaga, karambola sa DWIC 882 at Aliw 23. Karambola sa DWIC.